Yo, nais kong sabihin sa inyo na 6 na lang na buwan ang natitira dito sa taong nitong 2024. Okay, yo, what's up? Nagbabalik na naman tayo about panibagong video. Siguro mga 2 weeks o 3 weeks naman siguro hindi ako nakaka-upload ng panibagong video. Pero bago tayo magsimula, nagpapasalamat ako sa mga nag-subscribe dito sa channel ito. So 50 subscribers, pero I just want to say na small celebration lang. Pero I'm grateful pa din na maraming taong nagko-comment dito at nagme-message sa akin na marami silang natutunan dito sa mga vlogs ko, sa mga topics ko dito na NoFap self-improvement motivation sa channel na ito. Pero kung ikaw bago ka pa lang sa channel na ito, kindly subscribe at kindly like this video. O kindly request kung anong gusto nyong topic at gagawan ko tong video. Okay, directly simulan na tayo sa topic na ito. Okay, sa intro pa lang mga bro, tama yung narinig nyo. 6 na buwan o 6 na lang ang natitirang buwan dito sa taon na ito, sa taong 2024. At bakit ko to nasabi para sa inyo? I know, sinasabi ko to para sa inyo dahil alam ko na iba dito is nasayang yung unang 6 na buwan dito sa taon na ito. Sinasabi ko to sa sarili nyo na kailangan mong mag-focus sa susunod na 6 na buwan. Kailangan mong i-improve yung sarili mo sa susunod na 6 na buwan. At sa halip, meron ka ng progress, meron ka ng positive na resulta bago pa dumating yung susunod na taon. Okay, real talk lang. Sa katunayan, di natin maiiwasan na meron tayong oras na sasasayang sa sarili natin. Di natin maiiwasan na meron tayong oras na nagiging distracted tayo sa sarili natin. Nagiging distracted tayo sa cellphone natin. Nagiging distract tayo sa social media at nagiging distracted tayo sa mga kaibigan natin. Okay bro, yung mga sinasabi ko dito na nagiging distracted ka o nasasayang yung oras mo, yan yung dahilan na hindi pa puno. Okay, hindi pa puno yung pagiging productivity mo. Hindi ka pa masyadong busy. At once na hindi ka pa masyadong busy sa sarili mo, yan yung chance na nagiging fail ka o nagiging disappointment ka para sa araw mo. Pero para sa akin, masasabi ko lang yan, okay lang yan. Okay lang yan. Hindi pa yan katapusan ng mundo. Okay bro, hindi pa yan katapusan ng mundo. At least, ginawa mo yung best mo para sa sarili mo. I know bro, ito lang masasabi ko sa iyo. Di mo dapat kailangan i-pressure yung sarili mo. Dahil the more na pinipressure mo yung sarili mo, the more din na nagiging intense yung sarili mo. At tatamaan ka ng stress. At hindi pa stress yung tatama sa iyo. Yung mga negative emotion na mararamdaman mo kapag pinipressure mo yung sarili mo. Yung mga negative emotion ay yung depression, obsession, anxiety, at yung envy o yung inggit para sa sarili. Kaya kung ikaw, pinipressure mo yung sarili mo, a lot of people think about you. Nagdududa yan sa'yo. Lot of the time, lot of the moments, nagiging selfish ka para sa sarili mo. Nagiging selfish ka para sa pamilya. Pero hindi ibig sabihin naman na yung pag-focus sa sarili, hindi naman lahat ng tao na nagpo-focus sa sarili is nagiging selfish na. Nagiging mayabang o yung mga bad traits o yung mga immature traits para sa sarili. Para sa akin, nakadepende pa rin yan sa iba't ibang klase ng tao kung ano talaga yung trato nila. Respeto man o disrespect. Kung ano talaga yung trato nila sa buhay nila sa ibang tao. Dahil ako bro, di naman maiwasan talaga. Dahil sa pag-focus ng sariling pinag-uusapan, di natin maiwasan na magiging selfish tayo paminsan-minsan o madalas. Di natin maiwasan na pinipressure natin yung sarili natin. At that moment of time na na-pressure ako sa sarili ko, na nagiging selfish ako para sa sarili ko, sa pamilya at sa kaibigan ko, yan yung mga oras na bumabalik sa akin yung karma. Bumabalik sa akin yung karma at mga panahon na yon, tinatamaan ako ng matinding stress, negative emotion, depression, anxiety, at pagiging obsessed. Okay, alam mo bro, yan yung pinakamalaking natutunan ko sa buhay ko, sa sarili ko. Hindi mo dapat kailangan pressure na makuha o ma-achieve yung goals mo. Kung meron kang goals, kailangan mong simple lang. Kailangan mong mag-focus at isihan lang yung pag-focus sa goals mo. Okay, kung yan lang yung kaya mo, dapat magiging komportable ka na doon. At least nagawa mo yung best mo. Kasi sa pangarap ang pinag-uusapan, aabot pa din tayo niyan mga bro. Kapag meron kang consistent at mahabang pasensya para sa sarili mo. Dahil ang pangarap o ang pag-focus sa sarili, hindi naman yan competition eh.
Di naman yan karera yan. Nakadepende yan sa sarili mo na gusto mong mangarap o meron kang ambisyon sa buhay mo. Okay bro, ito lang masasabi ko para sa sarili mo. Di mo dapat kailangang ikumpara yung sarili mo sa sarili ng iba. Dahil lahat tayo is nagkakaiba tayo ng buhay dito sa mundo. Nagkakaiba tayo ng pananaw, nagkakaiba tayo ng direksyon, at nagkakaiba tayo ng takbo sa buhay natin. Okay, yan yung sinasabi ko dito. Na di mo dapat kailangang i-pressure yung sarili mo para makuha yung pangarap mo. Para ma-achieve yung goals mo sa sarili mo. Kailangan you have to be relaxed, you have to be chill, at enjoy mo lang yung sarili. Okay, sa 6 na natitirang buwan, kailangan mo talagang mag-focus para sa sarili mo. Kung nasayang mo yung unang 6 na buwan mo, kailangan dapat magplano ka para sa sarili mo na mag-bounce back at meron kang comeback sa susunod na taon para sa sarili mo. I know, itong video na to, ginawan ko tong video na to dahil gusto kong sabihin sa inyo na yung 6 na buwan ko is hindi masyado akong nagiging grateful. Dahil sa 6 na buwan, marami akong embarrassment sa aking sarili . Marami akong failures, marami akong disappointment para sa sarili. Marami akong relapses, marami akong failures sa journey ko. At that's the reason bakit ginawan ko tong video na to, para mag-focus, para magsabay tayo na mag-focus sa 6 na buwan at meron tayong comeback sa sarili natin. Dahil yung storya ko sa unang 6 na buwan ko is marami akong ibang pinaprioritize, pero hindi sa sarili ko, sa iba. Dahil I know, first 6 months talaga maraming mga okasyon talaga dito sa amin, maraming okasyon, maraming events, at kami ay nag-organize yung mga panahon na yon. At yung mga panahon na yon is siguro mga April at May. Okay, siguro probably April at May yon. Dahil April at May is marami na kaming events doon dahil paparating na yung piyesta sa amin at kami ang nag-organize. At once na maraming okasyon, maraming events, hindi ako masyadong nakapag-focus sa sarili ko. Kailangan ko talaga na hindi ko pilitin yung sarili ko na mag-focus sa mga buwan na yon. Kailangan ko na tumulong sa iba. Kailangan ko tulungan yung lugar namin para sa sarili namin, para meron kaming teamwork o meron akong volunteer para sa sarili ko. Dahil ako, masasabi ko lang sa sarili ko, hindi ko gusto na magiging isolated ako parati sa bahay o laging nag-iisa. Dahil once na nagiging maisahin ako, nagiging loner ako dito sa bahay namin, is yan yung chance na meron akong trigger sa pag-relapse ko. And that's a reason na nag-volunteer ako at nagkikipag-socialize sa sarili ko. Okay, so yan yung pagtatapos sa video natin. By the way, uulitin ko, nagpapasalamat ako sa mga taong nagsusubscribe sa channel na ito, nag-view sa channel na ito, at nagko-comments sa mga channel na ito, na marami kayong natutunan dito sa mga topics ko about self-improvement, no-fap motivation, men empowerment. Papasalamat ako sa sarili ko. Papasalamat ako at nagiging grateful ako para sa inyo mga bro. I hope na mag-subscribe pa din kayo. At mag-like pa din kayo sa video na to. Mag-view pa din kayo sa video na to. Dahil this month is siguro, I hope na marami tayong video na ma-upload dito sa channel na ito. So, wala na tayong masabi. Yan na muna sa ngayon. Salamat sa pagpakinig o sa pagpanood nyo dito sa video na to. Salamat sa inyo. See you in the next video. Bye.